Not guilty plea ang inihain ng siyam na akusado sa kasong malversation of public funds kaugnay sa 289 million peso road dike project sa Nawan, Oriental, Mindoro. Non-bailable ang kasong malversation pero ayon sa mga abogado ng mga akusado, maghahain sila ng petition for bail dahil mahinaan nilang ebidensya laban sa kanila. Tutol naman dito ang prosecution. Magkakaroon lang daw ng bail hearing sa loob ng 30 araw matapos ang pre-trial na nakatakda sa December 11. Ayon sa korte, minamadali na nila ang proseso dahil inaasahan pa nilang may iba pang kasong isasampa kaugnay sa questionabling flood control projects. Kahapon din ng umaga, iniharap sa Sandigan Bayan ang isa sa siyam na akusado na si Juliet Calvo, Maintenance Division Chief ng DPWH Mimaropa, para sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nagain din siya ng not guilty plea. Nauna nang binasa ng sakdal ang 8 kapwa niya akusado noong November 27. Mahigit 200 ghost infrastructure projects ang natuklasan ng Armed Forces of the Philippines sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ay kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, mula yan sa 10,000 proyektong na-inspeksyon na nila. Sa kalon nito, mga proyekto mula 2016 hanggang sa kasalukuyan. Isusumite ng AFP ang lahat ng kanilang reports sa Independent Commission for Infrastructure. Sabi ni Padilla, 20,000 infrastructure projects pa ang ipinai-inspeksyon sa AFP, katuwang ang Philippine National Police. Dahil sa masamang panahon, ilang lugar ang naperwisyo muli ng baha at landslide. Dahil sa lakas ng ulan, rumagasa ang tubig mula sa isang sapa sa Kabangkalan, Negros Occidental. Ilang bahay ang pinasok ng tubig na may kasama pang mga bato. 20 bahay ang nalubog sa baha sa barangay Oringao. Mabilis namang humupa ang baha. Malakas na ulan din ang nagpalambot ng lupa at nagpaguho sa bahagi ng bundok na yan sa Moncayo, Davao de Oro. Nakuna ng video na isang motorista ang insidente. Wala namang nasaktan sa landslide. Nagsagawa na ng clearing operations ang mga otoridad. Dismayado pero hindi na raw ikinagulat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang desisyon ng International Criminal Court sa hiling niyang interim release ayon sa kanya abogado. Samantala, bumisita sa dating Pangulo si Vice President Sara Duterte at napag-usapan daw nila ang politika sa Pilipinas. May unang balita si Salima Refran. Ito ang unang dalaw ni Vice President Sara Duterte sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ibasura ng Appeals Chamber ng International Criminal Court o ICC ang apela nila para sa interim release. Kamusta po si Tatay Digong after sa rejection po? Hindi niya banggit siya. Hindi ko na tinake up kasi ayaw na ako yung tama. maganda yung usapan namin sa politika. May konting usapan about sa pamilya pero karamihan sa politics at kung ano yung nangyayari. Sa inilabas na desisyon ng ICC Appeals Chamber nitong Biyernes, hindi nito tinanggap ang 3 argumento o grounds na inilatag ng kampo ni Duterte. Sabi kasi ng depensa, hindi naman tiyak na magiging banta si Duterte sa mga testigo. Hindi nila isinaalang-alang ang kakayahan ng magiging host state na in-neutralize ang sinasabing panganib sa pagpapalaya kay Duterte. At hindi isinaalang-alang ang humanitarian conditions gaya ng medical condition ni Duterte. We have an 80-year-old man suffering from cognitive impairment. How can a man like that flee? The risk of intimidation, the risk of threats to witnesses and the like, and once again, somebody who's suffering from cognitive impairment, sometimes he forgets information 5 minutes after you give it to him. We work with the former president on a daily basis. We know about his situation, the court doesn't. Dismayado pero hindi niya nagulat ang dating Pangulo. He's disappointed but he's hardly surprised. In fact, we told him that never in the history of the International Criminal Court has a suspect been released when charged with crimes against humanity. So if we'd have succeeded, it would have been miraculous. Sa Biyernes, inaasahang lalabas ang resulta ng medical evaluation ni Duterte. We hope that the evaluation of the medical experts will prove that we are right in our submissions. We work with that man on a daily basis and we find it extremely difficult because of the impediments that he's facing. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News.
Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.